So matindi mga kababayan yung mga pasabog na binitawan ng mga resource persons po sa pagpapatuloy ng Quadcom hearing ni Kerwin Espinosa. Tapos yung dati ng witness na si Colonel Royina Garma. I think hindi na mga kababayan makatulog ngayon yung trio. Si dating Pangulong Digong, yung kanyang dalawang senador, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa nag-react na kahapon. Suntukin ko niya yan si Kerwin Espinosa sa mukha. Napakasinungalingan niya. GAGO siya. Hindi ko kasi masabi sa inyo ng direkta yung GAGO. Kayo na lang. Si Bongo, tinitingnan ko yung mga balita ngayon, wala pa yatang statement. So, itong tatlo mga kababayan, direkta ng ikinanta ni Royina Garma na sinasabing syuta ni Digong. Nilaglag na sila mga kababayan kahapon. Hanggang gabi po yung hearing. Almost 1 o'clock na po nagtapos yung hearing ng Quadcom. Matindi po. From 10 o'clock in the morning to 1 o'clock in the morning the following day. So ito ngayon ang laman ng mga balita mga kababayan. Duterte Bongo in Bato de la Rosa linked to drug war killings. In-implement daw yung tinatawag nila na Davao model ng drug war sa buong bansa. Sabi dito sa Inquirer, Garma, Duterte rewarded caps for drug war kills. Umabot daw sa 1 milyon ang binabayad mga kababayan. At yung kwarta galing kay Bongo. Sabi dito sa Philippine Star, Royina Garma, Duterte sought my help for nationwide drug war reward system. Kaya sabi dito sa balita sa Politico News, oras na ng pagtutuos. Laila de Lima 6, Bato de la Rosa, accountability over false drug claims against her. Ang dami pong nadamay. Ayan po yung mga kagimbal-gimbal na binitawang revelasyon sa Quadcom hearing. Ako tingin ko mga kababayan, with all these revelations na talaga pong kahindik-hindik, hindi na po tayo, hindi na ako magtataka kung halimbawa biglang magbago po yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng ICC. Sabi nga po dito sa editorial ng Inquirer kahapon, no better time to work with ICC. Kasi po, sa totoo lang, pag tiningnan po ninyo, tama si Nery Colmenares, invited po si Nery Colmenares, tapos si Atty. Conte, doon sa Quadcom, pasok po siya sa crimes against humanity, ang nakomit na mga krimen, mga kababayan, ng previous administration involving Digong mismo, Bato and Bongo, pasok na pasok po sa crimes against humanity. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. This is the cellphone number niya po, 773-798-7816.
So, balik tayo mga kababayan dito sa ating programa. Talagang tama yung nasa Bible mga kababayan. In everything there is a season in time. Nasyak nga po yung mga congressmen kasi biglang may inilabas na sinumpaang salaysay. Si Rowena Garma, binasa niya mga kababayan at direkta niyang ikinanta si Digong, si Bongo, si Bato. Ang sabi po ni Rowena Garma, after a week of reflection niya, na pag-isip-isip ko, kailangan ko na niya na magsabi kung ano yung aking nalalaman. Pumahagol mga kababayan si Garma. Habang binabasa niya yung kanyang affidavit, ikinanta niya yung sabi, direktang involvement ng dating Pangulong Digong na sinasabi, syuta niya ito po, si Digong. Last week sa interview po, sabi ni Digong, niya, nagkuhanan niya kami niya. Hindi ko lang po masabi ng diretso. Kaya sabi dito po sa balita ng Impact Leadership, Duterte Bongo in Bato de la Rosa linked to drug war killings. During the 8th public hearing ng House Quad Committee, kahapon po na inabot ng umaga kanina, Kerwin Espinosa testified that Senator Bato de la Rosa pressured him to implicate then Senator Laila de Lima in the illegal drug trade. Espinosa further revealed that the directives to implicate de Lima and the extrajudicial killings carried out during former President Rodrigo Duterte's administration originated from De La Rosa and possibly high-ranking officials including Duterte. Ngayon, ito naman po si dating Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Rowena Garma also testified, stating that Duterte financed the drug war, the war on drugs, seeking to replicate the Davao model of anti-drug enforcement. This model niya included financial incentives for killings linked to anti-drug operations. Additionally, Garma revealed that Edilberto Leonardo, who organized an anti-drug task force, submitted operational proposals for the task force to Senator Bongo, Duterte's close aide at the time. Matindi po yung pasabog. And I think ito po yung dudurog sa political career nitong mga Duterte. Damay nito, pati si Inday. At yung mga henchmen niya, mga lieutenants, itong si Senator Bato at saka si Bongo, totally damaged, mga kababayan. Sabi nga ng isang analyst, ang mga Duterte damaged goods na. At lahat ng mga dumikit sa Duterte, mga kababayan, lahat ng dikit mga barkada nila sa politika, damay po. So hindi na tayo magtataka kung hindi midterm elections, walang manalo sa kanila mga kababayan. It worse, baka magbago yung isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos with all these revelations. Daming revelations po. Baka magbago ang posisyon ng ating Pangulo sa issue ng ICC. Bumalik po tayo as member ng International Criminal Court. Kasi po, bukang bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang international-based, rules-based order sa issue ng West Philippine Sea. Kung lagi siyang ganon ang kanyang posisyon sa issue ng West Philippine Sea, pero sa issue ng ICC, iba yung kanyang posisyon. So, hindi consistent yung kanyang posisyon, mga kababayan, of international rules-based order. Tama pa? So, sa analysis ko, inaayaan muna ng ating Pangulo ang investigasyon ng Quadcom. Once na-convince siya na talagang kailangan talaga, with all the magnitude ng involvement po ng past administration dito sa issue ng war on drugs, which is can be classified, pasok na pasok po sa crimes against humanity, then baka po mag-change heart, mabago yung posisyon ng ating Pangulo at mismong i-turn over na po si Digong et al. Sa International Criminal Court. Kasi tingnan ninyo, crimes against humanity refer to specific crimes committed in the context of a large-scale attack targeting civilians regardless of their nationality. These crimes include murder, torture, sexual violence, enslavement, persecution, enforced disappearance, etc.
Pasok na pasok po, mga kababayan. Kaya yun mismo yung naging posisyon ni Nery Colmenares. In-invite po ng Quadcom kahapon. So sabi po dito sa balita, galing sa mismong affidavit na binasa ni Rowena Garma, inihayag niya yung direktang involvement ng dating Pangulong Digong at sa ni Bongo sa war on drugs sa funding. Sabi niya na si Digong po, direktang hiniling yung kanyang assistance to find a Philippine National Police officer affiliated with the Iglesia ni Cristo to implement the war on drugs on national scale. Kopyahin daw yung Davao model sa war on drugs. So sa kanyang affidavit, mga kababayan, presented during the 8th public hearing ng Quadcom, sinabi po ni Garma, noong May 2016 na niya, nakatanggap ako ng tawag from then President Rodrigo Duterte instructing me to meet him where he sought assistance in finding a PNP officer na affiliated with Iglesia ni Cristo para i-implement yung war on drugs on a national scale. Ayon kay Garma, that the proposal for task force operations was submitted to Bongo, who was then serving as Duterte's aide. Sabit po si Bongo, siguradong habang sinasabi ito ni Garma, hindi na mapakali si Bongo. Para siyang sinasakluban ng langit at lupa. Alam niya, ito na yung katapusan ng kanilang political career. Ewan ko lang si Digong kung matatanggap pa after na malaman ng mga taga Davao kung gaano katindi yung ginawa ng kanilang leader, kung aayaan pa si Digong na makabalik as mayor or magdidesisyon na po ang mga Davaoenos na subukan ang isang batang kandidato for mayor, si Carlo Nograles and Migs Nograles, to end the reign of the Dutertes in Davao at sa buong Pilipinas, including yung kanyang mga kaalyado. Siyempre mapapaisip yung ating mga mamamayang Pilipino kung ibuboto pa si Bongo at si Bato. Sa tingin ko po, malamang with all the revelations kahapon, totally crushed ang politika ng mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Ito, analysis ko man lang po, pananaw ko. Pwedeng magkamali ako, tao lang po. Pero with all this, daming revelation, bombshell, sabi nga ng mga ibang naka-observe, nagre-react sa aking timeline, para niyang na-underestimate ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang po, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung Congress, co-equal branch ng ating gobyerno. Kumbaga, binuksan ito po itong investigation ng Quadcom dahil sa mga lumabas na mga controversies involving the activities of the previous administration. Sumingaw yung mga katakot-takot mga kababayan na criminal activities and irregularities na kung saan hindi man pwedeng yung Congress po magbulag-bulagan na lang po sa mga pangyayari, lalo't may mga complainants po. It will be the dereliction of duty on the part ng ating mga congressmen na may mandato galing sa ating mga mamamayang Pilipino. Ako tingin ko wala mang instruction dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi nga natin po, in everything there is a season in time. Tama din yung sinabi ni Dilima. Oras na niya ng pagtutuos. Oras na napapanagutin yung mga nasa likod ng false drug claims. Laban niya sa akin. May waga po kasi magtrabaho ang kamay ng Diyos. Tulad ng sinabi po doon sa opening statement ni Congressman Benny Abante. Yan sabi ni Abante po. Justice will catch up to those evading accountability. Time of reckoning has come. Abante delivered a strong message during the 8th public hearing of the House Quad Committee, emphasizing the urgency of holding individuals accountable for the violence and corruption the committee has uncovered. Abante addressed those attempting to evade the law niya, including former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, borrowing the words of the late Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan.
He urged them to face the consequences of their actions, stating that it is better to be judged than to live in the shadow of wrongdoing. Justice will catch up to you sooner or later. It is a matter of if, but when. It is not a matter of if, but when, anya. As we have always said, the time of reckoning has come, sabi po ni Abante. He underscored the Quad Committee's duty to ensure that those responsible for violence, corruption, and extrajudicial killings are brought to justice. Abante reaffirmed the committee's resolve to pursue accountability for these crimes. Kita ninyo mga kababayan? So the time of reckoning has come. Pati rin mga congressmen po, hindi makapaniwala sa naging desisyon ni Royina Garma. Ngayon, tinanong ni Congressman Abante si Espinosa, si Kerwin Espinosa, sino anya yung nag-utos sa pagkakaalam mo para ipapatay yung tatay mo? Ayan po, pakinggan natin yung sagot ni Kerwin Espinosa. Ano ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakikita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas lahat. Utos na patayin ang papa ko. So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas lahat ng DDS-tro titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Sa bagay, public knowledge man po na dati na nating naririnig yung utos ng ating dating Pangulo, kill. Proud siya. And ngayon nga po na nagkakandidato siya for mayor, nag-warning na naman po sa lahat ng mga criminal sa niya, umalis na kayo dito sa Davao, pumunta kayo ng Cebu o Maynila. Kasi alam na ninyo ang mangyayari sa inyo. Ganon yung naging warning ng dating Pangulong Digong sa kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy. Palakpakan yung kanyang mga supporters. O ngayon, ito naman yung ni-reveal ni Garma tungkol sa pagkamatay ng isang mayor sa Batangas, yung Tacnawan City Mayor. Pakinggan natin yung sagot ni Garma sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez. Do you have also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper, like the couple na Odikta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. May mga mayors. Sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? So, daming ipapatawag po. Ano pangalan ni Albotra? Para Major Albotra magbigay ng Region 7. linaw. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Matindi po. So, it's a team that killed
Mayor Tony Halili. So it was According to really him. a plan. According to him, Mr. Chair. So, kailangan According- ipatawag During that yun. time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganon. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. So, mahaba-haba, mga kababayan, itong investigasyon ng Quadcom, ipanalangin natin ang safety ng ating mga magigiting na congressmen sa paghanap po ng katotohanan tungkol sa nangyari nung previous administration para mapanagot po, may harap sa batas. Pakinggan naman natin yung portion ng pagtatanong after na basahin niya yung kanyang affidavit ni Royina Garma. Kasi iyak nang iyak si Garma, umakyat yung congressman from Tarlac, Pampanga. Sabi ng congressman ng Pampanga, nakalimutan ko yung pangalan nun, ikuan na lang po ninyo. Ang tawag dito, i-comment na lang po ninyo. Naalala ko na, Aurelio Gonzales, si Dong Gonzales. Sabi ni Dong Gonzales, iyak ang anya ng iyak. Baka anya isipin ng mga nanonood sa telebisyon, pressure ka namin para magsalita. Kahit nga po pala sila, hindi nila akalain na may prepared affidavit po na babasahin si Garma. So hindi masyado maintindihan kasi iyak ng iyak siya. Kaya ang ginawa po, siyempre, the usual, ilalim siya sa interpellation. So ito yung pagtatanong ni Congressman Kabataan Representative Raul Manuel. Pakinggan natin. Ating pinatawag ni former President Rodrigo Duterte. Nung pinatawag siya, ibinahagi ba yung plano na i-implement nationwide yung war on drugs? Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nung mayor si former President Rodrigo Duterte sa Davao, implemented na doon ang war on drugs based sa kung paano natin siya ngayon napoperceive. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, at least ngayon, buti po ay na-admit iyon ni Colonel Garma dahil nung nakaraang mga pagtanong po natin ay hindi pa agad din yon na napuput on record dito sa komite. At least po ngayon ay alam na po natin talaga once and for all. Mr. Chair, nung station commander si Colonel Garma, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte as mayor, ibig sabihin po ba nun ay, given her role, isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Tama po ba iyon, Mr. Chair? Tagal? Tagal nang masagot? Nag-iisip-isip pa? No. So, siguro takot na takot siya. Paki-clarify mo lang yung question. Yeah, Mr. Chair, ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin po nun, given her role ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao.
Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nag-implement po siya nun dahil kasama po siya dun sa mga na-mention kanina from NUPL, yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, can I explain my answer, Mr. Chair, so that maintindihan po ni Congressman? Sige. Yes, Mr. Chair. Pakilapit lang po yung microphone Yes, sa inyo. this is how it works actually. Pag mag-conduct po ng police operation, kasi po ang police, if the operation po is successful and you file the case in court, you will submit a report sa City Hall monthly at nakalagay po doon na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na-file po yung kaso and the details of the case. And once isubmit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan operational Reward system po ang pinapaliwanag niya. gagawa ka ng COPLAT, you will also request po sa City Hall for the funding of that operation plan. Now, in case din po na nagkaroon po ng operation and subsequently po nagkaroon po ng death on the part of the suspects po during a legitimate operation, meron din pong corresponding amount po na binibigay, Mr. Chair. So that is how it works po. So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo ngang merong Davao Boys and Girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Na yun yung mode of operations as described. Tama po ba? Yun yung kinakonduct, yun yung ginagawa nitong Davao Boys and Girls. Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Kung ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan ay for me it's not relevant as long as yung process on how the funds are being provided po, yun po yung ina-explain ko lang po. If that is how po ang pag-perceive, that's how it is politically described po, then that's it po. Okay, Mr. Chair, dun sa reward system, kasi nasa affidavit din po, na nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations, ito yung co-plan, tapos may reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, may nakuha po kasi tayong impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na nag-hold tayo ng investigations ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. Mako-confirm po ba yun ni Colonel Garma, Mr. Chair? Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. But true, there is a amount po per level. I think Colonel Leonardo can explain po kung ano yung specific amount. Kapag baka magkamali po akong sasabihin na 50 nga o 100 o 1 million yun. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, sa information na nakuha natin ay merong 4 na levels. Yung level 1 ay 50K para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100K. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500K. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops or mga financiers
Yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba iyon kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts? May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga 20,000 to 1 bracketing million? po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung 20K, yun po yung mga street level or mga small time na natatag na involved sa drug trade. Tama? O ngayon, sa latest na balita po, si Bato nag-deny na. Yan o. De La Rosa denies knowledge of the Bao drug war template reward system. Hindi man po obra yung kanyang denial. In interview ng mainstream media, kung a-attend siya sa Quadcom hearing, hindi daw, lalo na hindi siya paniniwalaan. Hindi man pwede na ang sagot niya mga kababayan through media interview. Di ba? Kailangan i-confront niya yung mga akusasyon laban sa kanya in Congress. Hindi na dapat siya palusot ng palusot, mga puro parliamentary courtesy na sinasabi niya. He is evading kasi hindi niya kaya na i-confront yung mga akusasyon laban sa kanya, yung mga expose na binitawan po ni Rowena Garma, na direkta siya na nilink, dinawit with Bongo, at siyempre yung principal, lahat sila mga principal, yung dating Pangulong Digong. Wala daw siyang idea, sabi ni Bato. Balikan natin mga kababayan si Garma. Ba? Most likely kasi yun po yung pinakamaliit na amount as far as that's I know, Mr. Chair. And to compare, Mr. Chair, yung mga napatay dun sa Davao Penal Colony ay dahil ang kanilang task di umano doon sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun, level 4 sila. Kaya naging 1 million per head yung presyo, kumbaga, or yung reward para sa pagpatay sa kanila. Tas dahil 3 sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kaya hindi ko nakita kung magkano kung talagang mayroon pong na-classify sila kung anong level. Ay, hindi ko po nakita kasi. Pero you can confirm na yung pinakamataas ay 1 million. As far as I know, Mr. Chair. Kaya, Mr. Chair, dun sa pag-i-implement ng war on drugs on a national level, dun sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa? May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And Mr. Chair, doon sa ganitong plano ay on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, doon sa plano na itong Davao model, tama po ba? Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, doon sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa. Based sa naging affidavit, gusto nating ma-confirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? Nag-isip-isip. Sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang Sabit si minimit Bongo. ni Sir Leonardo. Mr. Chair, kapag may napatay na suspect rate, kanino Tapos unang ngayon, mga nire-report? kababayan, yung political yung mga career ni instances Bongo. na merong Sa ground kasi may gagawa ka ng report, Mr. Chair, spot report. And then, meron pong phone number na na-disseminate sa lahat po ng RD, PD, Chief of Police, kung saan po tinetext po yung result ng police operation. And these phone numbers are handled, hinahawakan po nung mga tao po ni Sir Leonardo. Mr. Chair, since naging bahagi po si Colonel Garma ng War on Drugs sa Davao,
familiar po ba siya or alam po ba niya kung meron ding kompetisyon sa iba't ibang mga police stations sa number ng mga napatay? Lalo na kung meron palang reward na napatay yung isang tao as compared to inaresto lang. So meron bang ganong tipo ng kompetisyon among police stations? Wala po, Mr. Chair, during our time. Mr. Chair, pagdating naman sa kung paano na-incentivize yung mga iba't ibang police stations or police officers, ano po yung mga pamantayan dati para masabi na ang isang police station ay effective sa pag-conduct niya ng war on drugs? Meron kasing, sa amin nung sa Davao kasi po, it depends po kasi sa station na hinahawakan mo kasi naka-profile na po yan kung anong classification po ng drugs, kung infested po ba ng drugs yung mga barangay. So meron na pong projection po. Kasi meron po kami noong tinatawag na yung may baseline po kasi kami na naka-establish during that time. So projected po kung ilan ang possible arrest mo every month, Mr. Chair. But of course, dumarating din po yung point na wala ka na mahuli o sobrang baba. Depende kasi sa performance din ng patrol sa area as part of preventing po yung occurrence po ng illegal drug trade. So mamimili ka lang naman mag-ooperate ka o intensify mo ang police patrol para wala kang mahuli at hindi po matuloy mangyari ang bentahan po ng droga. You just choose between the two naman po. Kaya Mr. Chair, yun yung tungkol sa reward system kapag may napatay na mga suspect. Kahit nga, we would like to underscore na mga suspect pa lang yun. Mr. Chair, pagdating dun sa funding ng mga planned operations, sino po ang nagpa-fund ng mga ganong operasyon, yung tinatawag na co-plan, batay dun sa affidavit? What I understand pong alam ko po, pag malalaking police operation, the case operation plan ay sinasubmit po kay Sir Leonardo for funding. And I think si Sir Leonardo po maka-explain kung saan po galing ang pondo, Mr. Chair. Mr. Chair, sa pagkakaalam ni Colonel Garma, meron bang mga private individuals or corporations na nagbibigay din ng, kumbaga, we can say, donation para sa ganitong mga planned operations? I'm not aware, Mr. Chair. Wala akong alam po. Mr. Chair, pare-pareho ba yung amount na binibigay para dun sa kada operation na kinoconduct? Hindi ko rin po alam, Mr. Chair, kaya hindi ako ang nag-evaluate ng mga co-plan. Basta ang alam ko lang, sinasubmit po sa kanya and siya po ang magpa-facilitate for the funding, Mr. Chair. Okay, and Mr. Chair, dun sa pangatlong tipo ng itong paggamit ng pera for these plans, yung refund for operational expenses, ano-ano pong mga tipo ng expenses ito? Kasi kung nire-refund siya, ibig sabihin, meron munang nag-aabono? Ganun po ba ang sistema sa pag-conduct ng mga operations? Nag-aabono muna yung mga involved na mga police, tapos saka sila manghihingi ng refund? I will explain further, Mr. Chair. Yung real McCoy kasi sa ground, Mr. Chair. The real talk po tayo sa ground. Talaga namang wala pong pondo talaga. Mag-aabono ka talaga. Pati by bus money, mag-aabono ang chief of police diyan para mamarkahin yan. Kung minsan nasusunog na itatakbo, wala na. Tapos wala kang mahuli, hindi mo talaga marerefund yung pera mo. So talagang abonado ang chief of police at saka mga operatiba. That is why in Davao, once successful po ang police operation na file mo ang kaso, may IS number po, proof that you filed the case, i-refund po ng 5,000 pesos yung mga expenses like photocopy, by bus money, payment for the agent, pagkain po ng suspect pag dinala mo po sa court, kasi maghihintay ka rin, tatagal ka rin sa korte.
So those are the expenses which is very decent enough naman. Just enough para lang maibalik at ma-refund po yung mga personal expenses na nagastos po ng Chief of Police o ng mga operatiba during police operation, Mr. Chair. Mr. Chair, dun sa mga nagpapa-refund for operational expenses, saan o kanino kinukuha yung mga pang-refund na mga amounts? Are we referring to the national scope, Mr. Chair? My question lang, or Davao? Sa Davao, Davao Mr. Chair. noon, we have to submit the after activity report sa City Hall po. And then may pipirmahan kang voucher na ma-refund yung lahat ng expenses. How about nung naging national na or nationwide na yung scale ng implementation ng war on drugs? Kanino din kinukuha yung refund? Lahat po ay kay Colonel Leonardo, Mr. Chair. Okay, so far Mr. Chair, mas yun muna yung aking mga tanong. Pero so far, based sa mga narinig natin hanggang ngayon, Mr. Chair, ina-absorb ko pa rin talaga dahil hindi usual na marinig natin na merong nagko-confirm na meron talagang reward system, yung mga amounts ranging from yung small time pala na mga kahit inosente 20K yung presyo para sa kanila, tapos yung mga big time kumbaga tig 1 milyon bawat ulo. And from Davao ay naging massive ito hanggang sa buong bansa. Kaya naman pala ganado yung mga sangkot na mga pulis na kapag neutralization talaga ang layunin ay pumatay dahil pala ganun kalaki yung reward na kanila makukuha, Mr. Chair. So yun muna sa ngayon, marami. Ginawang negosyo po, yung pagpatay sa mga suspects, ginawa nilang negosyo, hanap buhay. So dito na tayo sa editorial, mga kababayan, ng Inquirer. Sabi dito, no better time to work with ICC. Sabi dito po, it is thus imperative for the government to act quickly and decisively to pursue and prosecute those involved in the interlocking ills of drug-related killings, illegal pogos, and criminality. The testimony of witnesses credible for their first-hand accounts and involvement in the drug war is material to this result. For a start, the government can explore the possibility of turning the more credible and least guilty parties into state witnesses, thus affording them state protection. Rethinking our official stance on the ICC can further embolden other potential witnesses to come out, while cooperating fully with this body will boost our global reputation as a nation of laws, which aligns with President Marcos' repeated declaration of the need to establish a rules-based order. Yun din po yung sinasabi natin. Kasi laging sinasabi ng ating Pangulo na kailangan we strictly observe a rules-based order, lalo dito po sa issue ng West Philippine Sea. Yun ang laging sinasabi ng ating Pangulo sa China. Ngayon, kung laging yun ang sinasabi ng ating Pangulo, inconsistent yung kanyang stand. Kung pagdating dito sa issue ng war on drugs, hindi siya sang-ayon na pumasok yung International Criminal Court. Tama po yung ating yung analysis natin. So with that, I think sa tingin ko po, with all the revelations, daming revelations sa Quadcom hearing, hindi na ako magtataka or mabibigla pa kung biglang magbago ang stand ng ating Pangulo sa issue ng ICC. Tama po yung ating mga analysis. Yung ating analysis, consistent din po, kaparihas ng nakikita din ng Philippine Daily Inquirer sa editorial po nila ngayon, kahapon. Pag nangyari yan, mga kababayan, matutuwa yung ating mga mamamayang Filipino. Ang hindi lang matutuwa, yung mga DDS, siyempre yung mga Duterte. Hindi man importante kasi inaway-away na po nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa man, pati nga yung pagiging magkaibigan, dininay na. May statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. I am a little dismayed to hear
that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Nabudol po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. All along, mga kababayan, ang paniwala niya, kaibigan niya si Inday. Yun pala, hindi man siya kinoconsider na kaibigan. Nakita ninyo? Galing yan mismo sa bibig, mga kababayan ni Inday. Pero noon, sabi ni Inday, mahal na mahal daw niya si Apo PBBM. Yan o. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Mahal ko si Apo BBM. Alam mo, Apo, alam mo, yan na mahal kita. June 5, 2000, last year, 2023. Noong September 18, ito na yung sinasabi. Wala, hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil mag-running mate kami. Bodol. Napakasinungaling po. Kaya sabi ng ating Pangulo, I am a little dismayed niya to hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mga nausog po, mga nausog vloggers na bodol daw at yung sinasabi ni Inday na mangga. Sino maniwala sa inyo? Kayo yung nanggamit sa Marcos? Simula pa ng noong 2016. Kaya sabi ko nga po, consistent tayo sa ating mga analysis. Walang Duterte po na makakaupo sa Palasyo Malacanang, magiging national figure. Kung hindi po, nagamit nila yung Marcos. At noong 2022, ganon din po yung nangyari. Nagamit ni Inday yung kasikatan ng Marcos ni PBBM. Kaya nga siya po hindi lumaban sa pagkapangulo. Alam niyang talo siya. So nakipag-unit team na lang. Nang hindi makuha yung gusto, una yung pagiging defense secretary, kasi alangan man ibigay sa kanya. At alam na ninyo yung confidential funds. At nag-ambisyon yung kanyang kaalyado na si The Platter, natanggalin si Martin Romualdez para yung plano na Plan B. Mangyari, nabigo sila, kaya umiwalay si Inday po. Alam na ninyo kung sino yung budol. Pati nga sa pagiging magkaibigan, na budol yung ating Pangulo. But maybe I was deceived. Kasi sa paniwala niya, magkaibigan sila, dininay ni Inday. Ang dali na mag-deny ni Inday. Alam naman natin, napakasinungaling ng mga Duterte po. O tingnan ninyo yung announcement ni Inday, mga kababayan, na 3 daw sa mga Duterte. Si Digong, si Baste, pagkatapos si Pulong, tatakbo daw sabay-sabay sa pagkasenador. Nangyari. Kaya yung mga sa mainstream media na papatulan pa ninyo yung mga announcement ni Inday, uto-uto rin kayo kung maniwala kayo sa mga pronouncement ni Inday. Kaya pag nagpatawag po ng press con si Inday, pwede man kayo na mag-attend, pagsalitain ninyo. Pero maniwala sa kanyang mga sinasabi. Pag naniwala kayo, ibig sabihin yan, mga moron kayo. O, di ba? Maniwala sa kanilang moron. Ayan lang po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila.
Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.